초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Don't do that again. May halong pag-alala sa boses niya. Hindi ako makapagsalita agad dahil sa ginawa niyang pagyakap sa akin. Parang mas natakot pa siya kaysa sa akin. Alam kong katangahan ang ginawa kong pagpalo ng tsinelas. Pero ano ba ang pwedeng kong gamitin? Ayaw ko namang gamitin ang vase nila dito dahil mamahalin iyon. Ako na nga lang ang nakikitara dito. Maninira pa ako ng gamit. Pero okay na rin yung tsinelas dahil si Joey yung taong akala kong magnanakaw. Nakakahiya ang ginawa ko. Nasaktan ko patuloy siya. May sakit ba sa'yo? Pasensya na, nasaktan tuloy kita. Humiwalay siya sa yakap. Nothing. Sabi niya habang nakatitig siya sa akin na kunot ang noo. Tumungo ako at nakita ko ang hawak niyang baril. Bakit may baril siya? Iniangat ko ang mukha ko. Bakit may baril ka? Hindi ko alam kung may halong takot o pag-alala sa boses ko. He looked down para tignan iyon. Aga naman niyang itinago iyon sa likod ng pantalon niya. Narinig ko pa ang mahina niyang mura. We need to go upstairs. It's late. Bumalik naman siya ang seryosong mukha, pati pananalita. Tapos, nauna siyang umakyat. Pinanood ko na lang siya at hindi pa rin ako gumalawa sa pwesto ko. He stopped in the middle. What are you still doing? Tanong niya. Iinom lang. Iyon naman talaga ang pinunta ko sa baba. Pero, nang dahil nga sa nangyari, ay hindi pa ako nakakainom. Hindi kasi ako makatulog kahit anong gawin ko. Pakiramdam ko ay baka marinig ko na naman ang boses niya o baka mapaginimat ko na naman siya. Ayoko nang mangyari ulit yun. Tumango ito. Tutuloy na sana siya pero tumigil siya ulit at tumingin diretsyo sa akin. And what, son? There's no one would try to break in. Keep that in mind. Tsaka lamang siya nagdiretsyong naglakad. Nakakahiya talaga ang ginawa mo, Italia. Nakakahiya. Naglakad na ako papuntang kusina at uminom saglit ng tubig. Pagkatapos ay umakyat na rin ako. Wala siya sa kama kaya paniguradong nasa banyo. Dahil na rin sa ingay ng shower na naririnig ko. Umupo naman ako sa kama at hindi pa humiga ngayon. Pakiramdam ko, ligtas na ako. Hindi na ako nag-iisa. Nandito na si Joey. Nakakahiya mang aminin. Parang si Joey ang makapagpapanatag ng kalooban ko. I feel safe whenever he's near. At iyon din ang ipinagtatako ko. Bakit siya pa? Bakit siya pa kung kailan naman huling gabi na namin ito? Nakakatawa dahil parang sanay na akong nandyan siya. Kahit ilang araw pa lang kami nga nagsama dito sa kwarto. Paano na yan kapag ako na lang mag-isa? Paano kung umiling-iling na lang ako? Hindi naman siguro mangyari ang ginawa ko dati. Gusto ko nang mabuhay dahil gusto kong maalala ko lahat ng alaala ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kailangan bumalik ang lahat ng alaala ko. Sabi ni Doc Sav kaninang tanghali, almost 6 months na rin akong may amnesia. Kung hindi siya nagkakamali, nirecommend daw siya sa mga ilang doktor para sa kalagayan ko at every Friday and Saturday ay may therapy ako para mabawasan daw ang takot ko dahil sa trauma. Pinaliwanag niya iyon ngunit hindi pa rin talaga ako handang sabihin kung ano ang naranasan ko sa kamay ni Tito. I'm aware of that. Kaya ako nagagawa ang mga bagay na hindi ko dapat gawin ay dahil kay Tito. I was physically, mentally, and emotionally abused by him. Sobrang hirap ng pinagdaanan ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nagawa niya sa akin ang mga bagay na yun. At hanggang ngayon ay hindi ako makalaya sa bangungot na iyon.
Natatakot ako na baka isang araw mahahanap niya ako at sasaktan ulit ako. Kapag nangyari yun, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Baka mas lalo akong ikabaliw or worst, ikamatay. I close my eyes firmly. Humigpit din ang hawak ko sa kumot. You okay? Narinig kong sabi ni Joey. Alam kong malapit siya sa akin dahil amoy na amoy ko ang kanyang shower gel na ginamit. Tapos na pala siya at hindi ko man lang napansin. Huminga ako ng malalim. I like his smell. Sa ganoong paraan ay kumalma na naman ang sistema ko. Kung tutusin, dapat ngang matakot ako sa kanya at sa apat niyang mga kasama. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit nila sa akin. Pagkagising ko noong unang araw na napadpad ako rito. Tinutukan pa nga ako nilalang baril. Pinilit magpaliwanag. Nilagay sa basement. Tinutukan ulit ng baril. Napagkamalang pang espiya. Ano ba sila? Bakit may baril sila? Pero pagkatapos lang gumawa ng mabuti sa akin, ay doon nabawasan ng kaunti ang takot ko sa kanila. They're kind people, kasi kung hindi na sana nila ako tinulungan ng 2 beses at tinhayaan na lang na mamatay. Pero hindi nila ginawa iyon. Niligtas nila ako. I was saved by him, by Joey. Natatakot lang siguro ako kapag nakita kong galit si Joey. Gaya ng kung paano siya nagalit habang pinapaamin ako sa basement. Nakakatakot siya, oo, pero alam kong mabuti naman siyang tao. Siya pa nga ang nagpakalma sa akin ng ganito at wala akong ideya kung paano niya nagawa iyon sa akin. Saka lang ako bumalik sa realidad when someone gently stroked my shoulder. Nakalimutan kong si Joey pala. Umupo ako ng maayos and look at him. Oo, may iniisip lang ako. Sorry. Paumenhin ko. Kumunot ang noon niya. What is it? Ano ba ang sasabihin ko? You're not thinking stupid things, aren't you? Umiling ako. Then, why don't you sleep, Watson? I was about to. Yumuko ako. Then, sleep. It's late. Tumango ako. Matulog ka rin. Don't think things. Let your mind rest. Tsaka niya ako tinalikuran. Naglakad siya papalapit sa sofa at sumalukpak doon. Hindi niya pinatay ang ilaw na siya namang ikinakalma ko. Ipinatong niya na lang ang braso niya sa mga mata niya. Katapat ko lang siya sa sofa na hinhigan niya, kaya kita ko siya mula dito. Don't watch me the whole night. Akala ko tulog na siya, pero nagulat na lang akong magsalita siya. Nakakahiya. It really works when he's here malapit sa akin dahil naramdaman ko ang pagbigat ng talukap ng mga mata ko. Who's coming? Who's here, da? Habang tumingin naman siya sa likod ng sasakyan, napagtanto niyang may mga kotseng humahabol sa kanila. Nagsimula na namang nagpaula ng bala ang mga humahabol sa kanila. Duck! Sigaw ng ama na agad namang nilang sinunod upang hindi matamaan ng bala. Napamura ang dalaga habang nakatakip naman ang kamay ng kanyang ina sa mga tenga niya at umiiyak. Ma! Da, give me a gun. Sigaw ng dalaga. Sigaw ko. What? Takang tanong ng kanyang ama. Just give me your gun. I know you have a gun. What are you thinking? Do you know how to use it? Just stay right there. No, we're all gonna die here kapag wala akong ginawa. Please, hand me your gun. I know how to use it. Trust me, I just need to eliminate those assholes. Pagpupumilit ko. Kailan ka pa natutong gumamit ng baril, Venice, Italia? Da,
This is not the right time to explain everything. We're in danger. Vin! Mama called. Tinanguan ko lang siya. Hindi ko man gustong aminin pero natatakot ako sa kung anong posibleng mangyari. May humahabol sa amin at pinapaulanan kami ng baril. O bulletproof ang sasakyan namin ni Dad. Pero baka pasabugin nila ito. Kaya nga kinukuha ko ang baril dahil hanggat may oras pa. Kailangang mabawasan ang mga taong iyon. Dada, I'm sorry, okay? Just give me your gun. Sabi ko ulit. Okay, fine. You owe me and your mom an explanation, Vinny. Right after this, just keep on driving. Ako ang bahala. I sigh. Kinuha niya ang baril at inabot sa akin. Binuksan ko ang pinto sa backseat, yung tamang-tama lang habang nakahiga, para mailabas ko ang kamay ko at itutok iyon sa driver na humahabol sa amin. Inasintado ko ito at kinabit ang gatilyo. Bullseye. Nagpagiwang-gewang ang sasakyan nila pero hindi pa rin ako tumigil sa pagpapaputok. Ganon din ang ginawa ko sa isa pang sasakyan. Pero nag-umpisa ulit silang paputokan kami. Hindi ako tumigil hanggat naubos ang mga sumusunod sa amin. Shit! Narinig kong sigaw ni Dada. Hindi ko inaasahang gano'n na lang ang pag-iwas ni Dada ng sasakyan, kaya napatingin ako sa harapan. May mga kotse sa harapan namin. Damn! Did end. May naghihintay ng mga armado sa daang tinatahak namin. Halos lahat sila ay nakapila sa harap. Nakatutok ang baril sa amin. Mga 30 katao ang nandun. May mga naghahambaang silang mga baril. Alam kong malabong makaligtas pa kami. Sinimula na nga nilang barilin kami ng sabay-sabay. No! Sigaw ko. May mga luha na ring naglalandas sa mukha ko. I'm sorry, Han. I'm sorry, Vinny. Pagkasabi niyang iyon, ay sinabay niya sa pagputok ng mga baril nila ang pag-apak sa gas upang banggain ang mga taong nasa harap. It's a futile act, pero wala akong magawa. Either way, ay mamamatay kami at mamamatay kami. They around us. Isang baril lang ang mayroon kami. No! 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 Sigaw ko nang mabasag ang salamin sa harap at tinamaon si Dada ng mga bala. Nanatili akong nasa likod ng upuan. Hindi ako makagalaw habang pinapanood kong binabaril nila ang dada ko. Vinny! Napatingin naman ako sa mama ko at duguan na rin ito habang nakasandal sa balikat ng walang buhay na si Dada. She mouthed, I love you, at unti-unti nang pumikit. No! No! Mama! Don't leave me! I pleaded while tears running down. Mabilis pa rin ang takbo ng sasakyan at hindi na rin diretso ang takbo. Dahil na ito ang kontrolado, tumigil na rin ang mga putukan. My parents are dead and I didn't do anything to save them. Hanggang sumubawangga ang gilid ng sasakyan sa malaking puno. Nagpagulong-gulong ito pababa sa kung saan. Nanghihina ako dahil sa lakas ng impact. May mga dugong dumadaloy na rin mula sa ulo ko at sa ibang sugat. Pakiramdam ko ay nabali lahat ng buto ko. Masakit, sobrang sakit ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Iminulat ko ang mga mata ko at blurred na ang paningin ko. Before I will lose my consciousness, I saw my parents lying down full of blood. Naliligo sila sa sarili nilang mga dugo. At wala na atang mas masakit pa sa nakita ko ngayon. They're gone. No, I whispered, and darkness invaded me. Napabangon ako mula sa pagkakahiga. I was sobbing. I am crying hard. My whole body is shaking from that nightmare. My heart was breaking into pieces.
Naalala ko ang parting iyon. Alam kong hindi lang iyon isang panaginip, kundi iyon ang nangyayari sa akin ng graduation ko. At halos bumalik lahat ng sakit na nararamdaman ko. I saw my parents kung paano sila pinatay, kung paano wala akong nagawa. I was truly a worst daughter. I'm sorry, Mama, Dada. I just cried and cried, hoping the pain will go away. Mas masakit pa palang maalala ko kung ano ang nangyari sa kanila, sa amin sa araw na iyon, kumpara sa pinagdaanan kong paghihirap sa kamay ni Tito. Sana namatay na rin ako sa oras na iyon, para hindi ko na maramdaman kung anong nararamdaman ko ngayon. Itinakip ko ang mga kamay ko sa mukha ko habang patuloy pa rin umiiyak. Hindi ko matanggap na wala na sila. Kasalanan ko. Hindi dapat ako nabubuhay ngayon. Ang sama-sama ko para hindi sila naprotektahan. Kasalanan ko ang lahat. I was triggered with that thought. Kaya binuksan ko ang mga drawers na nasa loob ng kwarto at nanghanap ng kung anong bagay na pwede kong gamitin upang wakasan ang sarili kong buhay. Hindi dapat ako humihinga ngayon. I deserve to die. I was the one to blame. Kaya ganun ang sinapit ng mga magulang ko. Kasalanan ko. Pero wala akong mahanap na kung ano. Tingnan ko kung sa sofa ng tinulugan ni Joey. Wala na siya doon. Nakita ko siyang may baril kagabi, kaya posibleng nakatago iyon. Itinas ko ang unan at tama nga ako, dahil nakatago ito sa ilalim ng unan na ginamit niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero wala na akong pakialam. They die because of me. Ikinasa ko ang baril, sakto namang pumasok si Joey sa loob at gulat na nakatingin sa akin. Napatingin din siya sa hawak ko. His blank expression turned into something I can't explain. Worried? Anger? Pity? Scared? He shouldn't, dahil itong babaeng nasa harapan niya ay ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya. Hindi ako dapat kawaan. Watson, put that gun down. He said, almost whisper. Unti-unti siyang naglakad papalapit sa akin. Umiling ako. Huwag kang lalapit, banta ko. We can talk about this. You don't need a gun. Pangungumbinsi niya habang patuloy pa rin siyang naglalakad patungo sa akin. No! Nanginginig ang kamay ko na may hawak na baril. Huwag kang lalapit kung ayaw mong iputok ko to sa'yo. Galit na galit ako sa sarili ko. Hindi ko mapigilang umiyak. Sobrang sakit at pagsisisi ang nararamdaman ko ngayon. Hand me the gun, Venice. Kalmado ngunit may diing utos niya. His jaw tightened. His eyes were dark. Pero umiling ulit ako. This time, ipinutok ko ang baril pero sinadya kong di siya tamaan. Huwag kang lalapit, seryoso ako. Now, I aimed in my head. I heard him cursed. Narinig ko naman ang mga yabag papalapit sa akin. Oh my God! Juvel! Italia! What the fuck? Oh shit! Watson? Boss? Italia! No! Napatingin ako kay Ate Sav. Tutup niya ang bibig niya. Umiiyak. Put the gun down. It's Joey with his serious face and voice. I cried again. I don't deserve to live. Nanginginig ang labi ko habang sinasabi ang katagang iyon. Pinapanood ko silang sabay-sabay na umiling. You do, of course you do, Italia. Please, don't do that. Throw away the gun. It was Ate Sav again. I even saw her crying with Tita Lily. Hindi na ako nakapalag nang tuluyang inaga sa akin ni Joey ang baril. Mabilis ang ginawa niyang pag-agaw kaya hindi na ako makaiwas pa. No, let me kill myself.
I hysterically said habang inaagaw ang baril sa kanya. Venice, stop it. Siga niya sa akin at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. No, pigil akong kumawala sa bisig niya. Charles, sigaw niya at inihagis ang baril. I want to die. Patayin niyo lang ako. I caused too much trouble. I'm tired. Ayoko na. I cried. Please. Nagkatinginan kami ni Joey. Just stop, he said calmly, but in an authoritative voice. Patuloy pa rin ako nga nagwawala, pero hinawakan ako ni Joey sa braso at tumaas iyon hanggang sa mukha ko. Shh, look at me. Utos niya ng paulit-ulit. Nakatingin lang siya sa akin. Look at me, Watson. Pinilit kong tumingin sa kanya habang umiyak pa rin ako. He looked at me straight into my eyes. He wiped my tears away. Breathe, okay? Just breathe. Calm down. And don't ever do that again. Umiling ako. Nanghihina akong napaupo at patuloy na umiiyak habang hawak pa rin ako ni Joey. They died because of me. I watched them die. Wala akong nagawa. They were killed right in front of me. I saw it in my own two eyes. And it's my fault. It's my fault. I didn't help them. I just watched them die.